Hi friends! Ako si Jane. Meron akong kwento. Halika, pakinggan mo. So nakikita nyo naman, umaura tayo ngayon dahil meron tayong event na pupuntahan. Hindi ko na rin napakita sa inyo kung paano ako nag-prepare dahil nagmamadali ako dahil ako magiging driver for today. So tayo ay pupunta today ng Solaire Casino and Resort Manila. Tinanong nila ako kung marunong daw ba ako mag-drive papuntang Manila. Ang sabi ko, oo, kahit hindi pa. Para matry ko sana. So tingnan natin kung anong mangyayari sa pagpunta namin sa Manila na ako ang driver. Kinakabahan po ako ng very light habang nagdadrive dahil hindi naman biro ang mag-drive sa Manila. Habang kinakabahan ay nagpe-pray ako na maging maayos ang pagdadrive ko hanggang sa makarating kami sa aming destination. It's Saturday today at umalis kami ng saktong 2:30 PM sa Tarlac. Sobrang daming sasakyan ngayon sa expressway at umaambon or medyo umuulan pa. At alam nyo, na-amaze lang ako sa sasakyan na dala namin. Every time na may maramdaman sa windshield na basa, automatic yung wiper na umaandar or wala lang, silo lang ako. Habang nagdadrive ako dyan ay kinakabahan din ako pero nilalakasan ko lang ang loob ko para matry ko rin makapag-drive papuntang Manila. At ito na nga, nakarating na kami sa NLEX at habang nagdadrive kami ay napakaganda ng view dahil kitang-kita namin ang Mount Arayat. Sa exciting part ng driving is yung may enjoy mo yung road trip, yung view, scenery ng mga dinadaanan mo. Pero usually, pagod talaga ang driving. At exactly 6 PM, nakarating na kami sa Solaire. Siyempre, excited kaming lahat habang naglalakad sa parking dahil it's our first time na pumunta dito sa Solaire Casino and Resort. Pagpasok pa lang namin sa entrance at ayan, bumulaga na sa amin na napakagandang nag-greet. Siyempre, tuwang-tuwa kami sa pagpasok namin. Amazing ang interior at ang mga halaman, ang gaganda, talagang na-maintain ng maayos. At chinek ko pa yan kung legit or totoong halaman talaga. Kasi yung iba, display lang ang ginagawa nila sa mga halaman. Pero totoo po siya. Meron nga palang dress code sa pagnood ng theater. Kailangan formal or presentable tingnan. Siyempre, hindi tayo papakabog, di ba? Kaya't nag-ayos kami at makeup din para maganda yung mga itsura namin pagpasok namin sa theater. Nakakatuwa din. Nung pumasok kami sa loob, tingnan nyo naman ang ganda ng interior, di ba? Tsaka yung mga nanonood talagang alam mong sosyal, alam mong mga mayayaman ang nanonood. At kami na-experience namin ito ng free lang dahil iniregalo lang yung mga tickets sa amin. Itong Miss Saigon ay matagal ko nang naririnig. Pero ang alam ko, sa London mo lang ito mapapanood. Kaya nung nabigyan kami ng free tickets na manood ng Miss Saigon ay tuwang-tuwa ako. Bago kami pumila ay naglibot-libot na kami naman kung gaano karami ang tao para manood lang ng Miss Saigon. At last, makikita ko siya sa Philippines na hindi ko kailangan pumunta ng London para lang mapanood siya. Mabilis lang ang pila, hindi kami ganun nagtagal kasi organized naman sila sa mga ginagawa nila. Kaya di rin kami nainip sa pagpila. At sa wakas, eto na, papasok na kami. Iniscan lang yung mga tickets namin at bugsh, ayun, tapos na. Pagpasok mo sa loob ay talagang maa-amaze ka sa makikita mo. Ang luwag, ang lawak, sa taas yata ang tawag dyan ay balcony. So, dito kami na pwesto sa bandang harapan na masaya naman, nakakatuwa kasi malapit kami sa stage at hinanap na nga namin yung aming seat number na banda dito sa harapan. Inikot ko muna yung camera para makita ninyo ng mas ayos yung itsura sa loob. 'Di ba? Ang laki, ang lawak, ang daming pwedeng manood sa loob ng Solaire Theater. Ito naman yung bandang harapan o bandang stage. Yan ang makikita mo. Bali yung curtain, nakababa pa. At after 20 minutes ay nag-start na yung play at bawal palang gumamit ng camera. So, tinago muna namin ang mga camera namin while watching the play. Then, nung pinapakilala na sila isa-isa at yung mga roles na ginampanan nila, ay dun namin tinurn on ulit ang mga camera namin para mag-record. At yan, pinapakilala na sila isa-isa mula dun sa mga minor roles hanggang sa mga major roles. At sa sobrang saya, talagang na-amaze kami sa performance nila. Talagang napatayo lahat ng nanonood. Talagang sobra po ang galing, ang ganda. Kasi kung na-amaze tayo sa mga movies na nag-acting yung mga tao, mas ma-amaze ka sa musical play kasi live po ito. Hindi lang po yun, kumakanta sila. So kung kumakanta ka habang live,
merong possibility na pwede kang mag-puke, pwede kang mag-flat, ganun. Pero sila kumakanta habang nag-acting, kaya sobrang nakaka-amaze talaga yung ginagawa nila. At hindi biro yung training na pinagdadaanan nila. At bago kami umalis, syempre sinilip muna namin yung live orchestra or yung mga instruments na piniplay at yung mga taong nagpe-play. Nasa baba lang sila ng stage. At yan yung conductor. Yan, 'di ba? Ganyan kagaling ang musical play. Live, the same time may mga instruments na nagpe-play. Ganyan sila kagaling, kaya talagang amazed na amazed kami sa performance nila. Sobrang galing. Sobra. Galing. At bago tayo umalis, dahil na-curious kami kung magkano yung mga tickets sa panonood ng musical play dito sa Solaire, nagtanong kami dun sa guard kung magkano yung mga ticket. Not bad kung talagang gusto mo makakita ng quality performance, ng world-class performance from international artists. At hanggang dito na lang guys. Thank you sa pagsama niyo sa akin. Bye-bye!